Subukan mo pa ulit na umalis sa bahay na ito. At hinding-hindi ko ipapakasal sa iyo ang lalaking iyan habang ako ay nabubuhay. Ang nagbitaw ng mga salitang ito ay hindi isang baliw na abusado, kundi ang tagapangulo ng pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa Russia, isang ama na dating ahente ng KGB. Para sa pag-ibig at kalayaan, tinalikuran ni Anya ang lahat ng kanyang pribilehiyo at patagong tumakas papuntang Pilipinas. Ngunit ang kanyang ama, ang lalaking bakal na tinaguri ang emperador ng Siberia, ay hindi basta-basta susuko. Nang matunto ng dating ahente ng KGB ang Pilipinas, ano kaya ang nakita niya? Ano ang nagpabago sa malamig na amang ito na dating isang polar bear at naging maamong tupa? At anong uri ng tunay na init ang hinahanap ni Anya? Halina't pakinggan natin ang kwentong ito na puno ng pag-asa at damdamin. Ako si Anya. Ipinanganak ako sa Moscow, Russia. Sa mas tiyak na salita, sa loob ng isang mansyon sa Rublyovka, ang eksklusibong komunidad ng mga bilyonaryo na halos hindi makita sa ordinaryong mapa. Ito ang maituturing na Forbes Park ng Russia, ngunit mas sarado, mas pribado at mas misteryoso. Ang bawat bahay sa Rublyovka ay halos hindi bukas sa labas, at bawat isa ay may lupaing hindi bababa sa 8,000 metro kwadrado, at ang pader pa lamang ay lampas na sa 3 metro ang taas. Ang bahay na tinirhan ko ay isa sa pinakamalaki dinisenyo na kahawig ng palasyo ng Versailles sa France na may Baroque style na arkitektura. Mula sa pintuan hanggang sa aking silid tulugan, kailangan kong maglakad ng eksaktong 3 minuto. Sa sandaling marinig ng mga tao ang apelidong Volkov, agad silang yumuyukod. Kung saan ako dadaan, ang mga tao ay nagbibigay daan, tulad ng paghati ni Moses sa dagat na pula. Si ama ay si Viktor Volkov, tagapangulo ng Northern Gas Group, ang pangatlong pinakamalaking kumpanya ng natural gas sa Russia. Isa rin siyang oligarko na direktang nakakausap ang pangulo. Minsan siyang tinatawag na emperador ng Siberia dahil sa lawak ng kanyang kapangyarihan. At ako ang tanging tagapagmana ng imperyong ito. Ngunit para sa akin, ang kapangyarihan at kayamanan na ito ay hindi kailanman naging kaligayahan, bagkus para itong lubid na nakapulupot sa aking leeg. Ang buhay ko ay tila perpekto, ngunit sa katunayan, ito ay lubos na kontrolado at halos hindi ako makahinga. Ang aming tahanan ay puno ng mga orihinal na pinta na matatagpuan lamang sa Louvre ng France. Ang mga kisame ay may mga chandelier na may libu-libong kristal na kumikinang araw at gabi. Ngunit sa bahay na ito, walang masayang tawanan, walang init ng pamilya. 7:30 ng umaga, nakahanda na ang almusal na inihanda ng pribadong chef. Mag-isa akong nakaupo sa gitna ng malaking dining hall at kumakain. Ang mesa ay kayang upuan ng 2 tao, ngunit ang upuan sa tapat ko ay laging walang nakaupo. Si ama ay nagsisimulang magtrabaho sa kanyang study room 4:00 pa lang ng madaling araw at si ina ay namatay noong ako ay 9 na taong gulang. Opisyal, ito ay isang aksidente sa sasakyan, ngunit sa pagbabalik-tanaw, napakaraming katanungan ang bumabagabag sa akin kung ito ba ay aksidente lang talaga. Ang paksa ay tabu sa aming bahay at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong pa. Pagkatapos ng almusal, sisimulan na ang mga aralin ng aking mga pribadong guro. Ingles, Pranses at Aleman ay ang basic. Economics, international politics at art history ay kailangan din. Nais ni ama na maging isang perpektong tagapagmana ako. Anya, ikaw ang tanging dugo ng pamilyang Volkov. Hindi ka maaaring maging mas mababa sa kahit sino. Ito ang mga salitang pinakamadalas kong marinig sa buhay ko. Bawal magkamali. Kung magkaroon man ng kaunting pagkukulang, agad itong aalisin. Kapag bumaba ang aking mga marka, papalitan ang guro. Kapag hindi ako nakatuon, mas hihigpitan ang aking schedule. Pagdating ng hapon, may equestrian at piano lesson ako. Paborito ko ang pagtugtog ng piano dahil sa tuwing tinutugtog ko ang Chopin's Nocturne, pansamantalang nawawala ang aking kaba at takot. Sa tuwing naglalaro ako, parang lumalabas ang aking kaluluwa kasama ang mga nota. Ngunit ang pinakamasakit ay ang paglabas ng bahay. Laging inuulit ni ama ang parehong bagay. Anya, ang mundong ito ay isang battlefield. Kung hindi ka sapat na malakas, tatapakan ka. Huwag kang magtiwala sa sinuman. Tulad ng sinabi niya, sa tuwing lalabas ako, kailangan akong palibutan ng 6 na bodyguard na nakaitim na damit. May isang armored car sa harap at isa sa likod ko. Saan man ako magpunta, laging tinitingnan muna ang seguridad. Kahit sa simpleng pagpunta sa coffee shop kasama ang mga kaibigan, sa department store o maging sa art museum ganito. Mas surveillance ito kaysa proteksyon.
Sa 26 taon ng buhay ko, hindi pa ako nakapaglakad ng mag-isa sa kalye. Alam niyo ba kung gaano kalamig ang taglamig sa Moscow? Mula Nobyembre hanggang Marso, halos 5 buwan, ang temperatura ay nasa 18 degrees Celsius o mas mababa pa. Lalo na sa Enero, bumababa ito hanggang 32 degrees Celsius. Kahit na nakasuot ka ng pinakamahal na mink coat at dekalidad na bota ng Russia, hindi mo kakayanin ang lamig sa labas ng 5 minuto nang hindi kumikirot ang dulo ng iyong ilong. Ngunit mas malamig pa sa panahon ang mga ekspresyon ng tao. Ang mga mukha ng mga taong nakasalubong ko sa kalye ay laging matigas at bihirang makarinig ng tawanan, walang gustong magtinginan sa subway. Kahit ang mga tindero sa tindahan ay parang mga robot na walang emosyon. Lalo na ang kultura ng mga lalaking Ruso na talagang mahirap tanggapin ang mga taong gumigewang sa kalagitnaan ng araw dahil sa pag-inom ng vodka. Ang mga kalbong lalaki na nanghahamon ng walang dahilan sa tuwing magkatinginan at ang mga mamamayan na naglalakad ng mabilis at nakayuko upang iwasan sila. Ang pagiging bastos at marahas na pananalita ay pang-araw-araw na pangyayari. Kahit sa pagtrato sa kababaihan, mas parang pag-aari kaysa paggalang. Tingnan mo ang relasyon ng aking mga kaibigan. Ang lalaki ang laging nagdedesisyon sa lugar ng date at hindi gaanong mahalaga ang opinyon ng babae. Anya, ganyan talaga ang mga lalaking Ruso. Feeling nila ang lalaking matigas ang loob ang magaling na lalaki, sabi ng kaibigan kong si Natasha. Ngunit hindi ko maintindihan kung paanong ang pagiging matigas at pagiging bastos ay nagiging magkapareho. Sabi ni Ama, mahal niya ako. Ngunit ang pagmamahal na ito ay masyadong mabigat. Siya ang nagdesisyon ng aking kurso sa kolehiyo at maging ang mga kaibigan ko ay kailangang dumaan sa approval niya. Anya, ang mundo ay isang gubat. Ang mahihina ay kinakain. Ang malalakas lamang ang nabubuhay. Kung wala ako, babagsak ka sa isang iglap. Laging sinasabi ni Ama at ang kanyang kapangyarihan ay talagang hindi kapanipaniwala. Nang bumaba ang aking mga marka sa kolehiyo, pinalitan ng propesor sa susunod na semestre. Kapag hindi ako komportable sa isang tao, bigla na lang siyang lilipat sa ibang lungsod isang araw. Sa una, inakala kong proteksyon ito. Naramdaman kong binabantayan ako ni Ama, ngunit habang tumatagal, lalo akong nasasakal dahil wala akong pagpipilian. Sa tuwing sinasabi ko ang gusto ko, ang sagot ay laging, iyan ay mapanganib. Hindi iyan akma sa iyong katayuan. Nang ako'y 26 taong gulang, bigla akong pinatawag ni Ama sa kanyang study room. Pagpasok ko, naramdaman kong iba ang hangin. Nakaupo si Ama sa likod ng malaking desk, tulad ng dati, ngunit ang kanyang ekspresyon ay lalong matigas noong araw na iyon. Anya, kailangan mo nang magpakasal. Sa isang pangungusap na iyon, biglang bumaba ang aking puso. Masyadong biglaan. Hindi ako handa. Wala pa akong kakayahang magdesisyon. Inihanda ko na ang kasunduan sa panganay na anak ng pamilyang Orlov. Si Dmitry Orlov, sabi ni Ama. Ang anak ng tagapangulo ng pinakamalaking bangko sa Russia. Mas matanda siya sa akin ng 25 taon, isang 45 taong gulang na lalaki na 2 beses nang nagdiborsi. Nang marinig ko ang pangalan, kinilabutan ako. Nakita ko na siya minsan sa birthday party ni Ama. Nang batiin ko siya, hindi ang mukha ko ang tiningnan niya, kundi ang aking katawan. Para siyang pumipili ng paninda. Tinitingnan kung may halaga ba ako. Ang pag-alala pa lang sa tingin na iyon ay nakasusuka. Ama, ayokong magpakasal sa lalaking iyon. May karapatan din akong magmahal, di ba? Maingat akong nagsalita, ngunit hindi ko maitago ang panginginig ng aking boses. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Ama. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang matinding galit mula sa kanya mula nang ako ay ipinanganak. Hinding-hindi ko papayagan na sirain mo ang kapalaran ng pamilya dahil lang sa ganitong emosyonal na bagay. Sabi ni Ama sa mababa at magaspang na boses. Ang pakikipag-isa sa pamilyang Orlov ay magbibigay sa atin ng ganap na kontrol sa sektor ng pananalapi ng Russia. Ang personal mong damdamin ay hindi mahalaga. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na humiwa sa aking dibdib. Sa sandaling iyon naunawaan ko na para kay Ama, hindi ako isang anak kundi isang kasangkapan upang palawakin ang kapangyarihan ng pamilya. Noong gabing iyon, matagal akong umiyak sa aking silid. Kung mabubuhay ako ng ganito, habang buhay akong mapipilitang sumunod sa daan na inihanda ni Ama. Walang pag-ibig, walang pagpili, walang kalayaan. Ako ay isa lamang instrumento para sa pagpapalawak ng negosyo ng aking Ama. Ang ideyang ito ay hindi mawala sa aking isip. Dito naganap ang pangyayaring lubos na nagpabago sa direksyon ng aking buhay.
Mayo 2024. Sa Moscow International Exhibition Center, ginanap ang isang International Green Energy Expo. Inutusan ako ni Ama na dumalo para sa imahe ng kumpanya makipagkamay lamang sa mga kinatawan. Madalas kang dadalo sa ganitong uri ng kaganapan sa hinaharap, sabi niya. Sa totoo lang, wala akong ganang pumunta. Isa na namang obligadong aktibidad at tatawagin na naman akong anak ng tagapangulo ng Volkov, ngunit hindi ako makatanggi. Sa loob ng expo, siksikan ang mga booth ng mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa. Karamihan ay nagpapakita ng komplikadong teknikal na paliwanag sa malalaking LED screen at mabilis na nagpepresenta sa Ingles. Formal akong naglakad sa ilang booth, nakipagpalitan ng business card. Sa gitna ng pagkaboring, huminto ako sa harap ng isang maliit na booth dahil sa katahimikan nito, walang magarbong ilaw o maingay na musika. Isang maliit na screen lamang ang nakasabit at nagpapakita ng tahimik na tanawin ng isang Filipino na lungsod sa gabi. Ang oras ay mukhang mga alas 9 ng gabi. Isang babae ang naglalakad ng mag-isa sa kalye habang nakikinig sa earphones. Maliwanag ang mga poste ng ilaw. Ang mga tao ay naglalakad, nakaupo at nag-uusap sa mga upuan sa parke. May mga bata pang ang naglalaro sa palaruan. Tiningnan kong eksena at napabulong, imposible, gawa-gawa lang ito. Kung maglalakad ka ng walang proteksyon sa gabi, mananakawan ka agad, hindi ba? Sa Russia, hindi mo maiisip ang ganoong eksena. Sa Moscow, paglubog ng araw, hindi na lumalabas ng mag-isa ang kababaihan dahil masyadong mapanganib. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang mahinahon na boses sa likuran ko. Hindi po ito gawa-gawa. Sa Pilipinas, ito po ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Nagulat ako. Paglingon ko, nakita ko ang isang Filipino na lalaki na nakasuot ng maayos na suit. Hindi siya masyadong matangkad, ngunit tuwid ang kanyang balikat at nagbigay siya ng isang matatag na impresyon. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Hindi matalas o nagbabanta tulad ng sa mga lalaking Ruso, kundi mahinahon at mainit tulad ng isang payapang lawa. Iyon ay si Marco de Guzman. Sinabi niya na nagpapatakbo siya ng isang Filipino Security Solutions Company. Magalang niya akong binati at inabot ang kanyang business card. Nagulat ako nang kinuha ko ang card. Hindi lang Ingles ang nakasulat, kundi pati na rin Ruso. Karaniwan Ingles lang ang inihahanda ng mga dayuhang kumpanya, ngunit ang lalaking ito ay naghanda pa ng Ruso. Ako si Anya Volkov, medyo nauutal kong pagpapakilala. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap ako ng natural sa isang dayuhang lalaki. Karaniwan makikialam na ang mga bodyguard, ngunit noong araw na iyon tiningnan lang nila ako mula sa malayo. Napansin ni Marco de Guzman ang pagtataka ko sa screen at tahimik niya akong binigyan ng paliwanag tungkol sa nightlife at seguridad sa Pilipinas. Sabi niya, sa malalaking lungsod tulad ng Maynila o Cebu, malaya pa ring nakakakilos ang mga tao sa gabi. Karaniwan lang na makita ang mga babaeng nag-ehersisyo ng mag-isa. Hindi ako makapaniwala kaya sunod-sunod akong nagtanong. Walang gang? Walang nakawan? Hindi ba talaga mapanganib sa gabi? Ngumiti si Marco at umiling. Hindi naman sa wala talagang krimen, ngunit sa Maynila at iba pang pangunahing syudad, sapat na ang kaligtasan kahit sa gabi. Tinanong ko kung bakit. Ipinaliwanag niya na may batayang tiwala sa lipunang Filipino. Ang mga tao ay hindi naghihinalaan, kundi may kultura ng pag-uunawa at tiwala bilang batayan, pakikisama at kapwa. Dagdag pa, ang mga CCTV na nakakalat sa buong syudad ay malaki ang tulong sa pagpigil ng krimen. Habang pinapakinggan ko ito, lalo akong nagulat dahil sobrang iba ito sa mundo na alam ko. Pagkatapos, maingat na nagtanong si Marco. Kung may oras po kayo, gusto niyo po bang magkape para mas mapag-usapan pa natin? Karaniwan tatanggi ako agad, ngunit noong araw na iyon, tumango ako nang hindi ko namamalayan. Lumipat kami sa isang maliit na mesa sa tabi ng booth. Nagbuhos si Marco ng mainit na tubig sa isang paper cup at binuksan ang isang maliit na pakete. Ito po ang tsokolate tableya. Rich hot chocolate ng Pilipinas, sabi niya. Nang iabot niya sa akin, tinikman ko at nagulat ako. Sobrang iba sa matapang at mapait na black coffee na iniinom ko sa Russia. Matamis, makinis, at kumalat ang init sa aking bibig, parang isang malambot na kumot. Sabi ni Marco, gusto ng mga Filipino ang ganitong lasa. Mas gusto ang malambot kaysa mapait, mas gusto ang mainit kaysa malamig. Habang pinapakinggan ko ito, biglang gumaan ang pakiramdam ko.
Sa maikling sandaling iyon, ako na laging nasa alert sa loob ng 26 na taon, ay naramdaman kong para akong isang ordinaryong tao na nakaupo at umiinom. Napakaraming tanong sa aking isip at hindi ako mapigilan. Pwede bang magdala ng baril sa Pilipinas? O lahat ba ay nag-aaral ng martial arts? Paano nagiging ganoon kaligtas? Ngumiti si Marco at umiling. Sabi niya, sa Pilipinas, hindi pwedeng magdala ng baril ang ordinaryong mamamayan, pulis at militar lamang ang may limitadong paggamit, at hindi rin nag-aaral ng martial arts ang karamihan. Ang dahilan ng kaligtasan kahit ganito ay dahil sa tiwala, pag-uunawa at diwa ng komunidad. Bayanihan ng mga tao, paliwanag niya. Halimbawa, kung mahulog ang wallet mo, agad itong pupulutin ng mga tao at hahabulin ka para isauli. Hindi ito espesyal, kundi normal na inaasahan. Natahimik ako nang marinig ko iyon. Sa Moscow, ang wallet na nahulog ay agad na nawawala sa sandaling iyon. Ipinakita ni Marco ang kanyang telepono at nagpakita ng ilang larawan ng isang convenience store. Isang maliit na tindahan na maliwanag na nakabukas ng 24 oras, may malinis at maayos na loob at may isang babaeng tindera na nag-iisa. Kahit 3:00 ng madaling araw, may ganitong mga tindahan at karaniwan lang na isang babae ang nagbabantay. Sabi niya, tinitigan ko ang larawan ng hindi makapaniwala. Sa Russia, halos imposible ang ganoong sitwasyon. Mas nakakagulat pang delivery culture. Sabi niya, kahit mag-order ka pa sa hating gabi, ligtas itong ihahatid hanggang sa pintuan ng iyong bahay. Ilang beses akong nagtanong, hindi ba talaga mapanganib? Hindi ba natatakot ang delivery rider? Umiling si Marco. Araw-araw na po iyan. Hindi ko namalayan kung gaano katagal. Sa isang expo na balak ko lang sanang bisitahin ng formal, nakipag-usap ako sa isang tao ng lampas 2 oras. Pagkatapos maingat na nagtanong si Marco, kung hindi ko po masamain, masaya po ba ang buhay niyo sa Russia, Miss Anya? Natigilan ako sa tanong na iyon dahil matagal nang walang nagtanong sa akin kung masaya ako. Wala kong kulang sa kahit ano, kaya pakiramdam ko ay masaya ako, sagot ko, ngunit wala ni katiting na kasiguraduhan sa aking boses. Tahimik akong tiningnan ni Marco at mahina siyang nagsalita. Ang pagkakaroon ng lahat at ang pagiging masaya ay hindi laging pareho ang ibig sabihin. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng husto sa aking kalooban. Sa unang pagkakataon, inamin ko sa isang tao kung gaano ako nasasakal at naiipit sa buhay. Ang paglalakad lang sa daan na inihanda ng iba, ang buhay na walang pagpili, ang panahong hindi ako makataka sa surveillance ng aking ama. Hindi ako inistorbo ni Marco at tahimik siyang nakinig sa aking kwento. Ang katahimikang iyon ay ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pag-uunawa. Pagkatapos ng ilang sandali, maingat siyang nagsalita. Hindi mo ba gustong manirahan sa isang lugar kung saan pwede kang maglakad ng mag-isa sa gabi nang walang iniisip na sino man? Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso na parang nabasa niya ang aking isip. Talaga bang ganoon ang Pilipinas? Pwede rin ba akong pumunta? Nagulat muna si Marco pagkatapos ay ngumiti ng may init. Siyempre po, ang Pilipinas ay bukas para sa lahat. Sabi niya, ako ay isang taong may tapang. Ang mangarap ng ibang buhay sa halip na manatili sa kasalukuyan ay isa ng tapang. Nang marinig ko iyon, muntik na akong umiyak. Wala pang nagsasabing ako ay isang matapang na tao, hindi isang mahinang nilalang. Pagkatapos mag-atubili, nag-alok si Marco na magpalitan kami ng contact. Sabi niya, kung mayroon pa akong tanong tungkol sa Pilipinas, pwede akong magtanong anumang oras. Sumagi sa isip ko ang mukha ni Ama, ngunit nakapagtataka na hindi ako makatanggi. Pakiusap, panatilihin niyo itong sikreto, sabi ko. Tumango siya. Sa ganitong paraan, sa unang pagkakataon, sinira ko ang batas na pinotektahan ko sa loob ng 26 na taon. Nakipagpalitan ako ng kontak sa isang Filipino na lalaki nang hindi alam ni Ama. Sa daan pa uwi mula sa expo, gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na ang huling sinabi ni Marco ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Miss Anya, matapang po talaga kayo. 11:11 ng gabing iyon. Matagal akong nag-atubili at sa wakas, nagpadala ko ng unang mensahe sa kanya. Ako si Anya, ang nakilala mo sa expo ngayon. Gusto ko pang malaman ang tungkol sa Pilipinas. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, parang sasabog ang aking puso. Paano kung hindi siya sumagot? Paano kung isipin niyang kakaiba ako? Wala pang 10 minuto, dumating ang sagot. Sobrang na-enjoy ko ang pakikipag-usap sa iyo ngayon. Handa akong sumagot sa mga tanong mo anumang oras. Mula noon, nag-umpisa kaming mag-usap gabi-gabi.
Ang oras bago ako matulog ay eksaktong oras pagkatapos ng trabaho ni Marco. Ang pagkakaiba ng oras ng Russia at Pilipinas ay naging perpektong pagkakataon para sa amin. Talagang masikap si Marco na ipaliwanag ang kultura ng Pilipinas sa akin. Nagsimula sa kwento ng convenience store. Ang mahiwagang kwento ng 24 oras na bukas na tindahan kung saan nalulutas ang lahat. Siyempre, may pagkain at inumin, ngunit pwede ring bumili ng pangangailangan, magpadala ng pakete at magbayad ng bills. Nang sinabi niya na pwede ring gawin ang mga ito, napatawa ako. Napakahirap paniwalaan na napakaraming gamit sa isang maliit na espasyo. Pagkatapos natural kaming nag-usap tungkol sa Filipino teleserye o Korean drama. Nakakita rin ako ng ilang drama sa Russia. Nausyoso ako kung talagang posible sa totoong buhay ang mga eksenang tinutulungan ng lalaki ang babae sa pagdadala ng bag, ang pagtanggal ng sariling jacket at isinasampay sa kanya kapag malamig at ang magkasamang paglalakad sa kalye sa gabi habang magkahawak kamay. Sabi ni Marco, medyo OA overacting man ang teleserye, mas maingat talaga ang mga lalaking Filipino sa kanilang kasintahan. Ang kusang pagtulong kapag may dala ang kasintahan, ang magtanong muna kapag nilalamig, ang pagiging maunawain sa nararamdaman ng isa ay natural lamang. Habang pinapakinggan ko ito, lalo akong nausyoso sa bansang ito. Sabi niya, sa Pilipinas, ang kababaihan ay hindi lang tinitingnan bilang mga kailangang protektahan, kundi bilang magkapantay na relasyon na nag-uunawaan. Ang pangungusap na iyon ay tumimo sa aking puso. Lumipas ang halos isang buwan. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na mayroon akong inaasahan. Sa araw, ito pa rin ang iskedul na inihanda ni Ama at ang buhay na nakakasakal. Ngunit sa gabi, kapag nagmemensahe kami ni Marco, naramdaman kong tinitingnan ko ang isa pang mundo. Sa sandaling iyon, pinatawag na naman ako ni Ama. Sa pagkakataong ito, hindi ko na maiiwasan ang usapan. Anya, formal nang nag-alok ng kasal ang pamilyang Orlov. Nawala ang laman ng aking isip. Sa susunod na buwan, gaganapin ang seremonya ng engagement, sabi ni Ama. 27 na ako, huli na ba? Ang pamilyang Orlov ang pangalawang pinakamayaman sa Russia. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Wala akong boses sa sitwasyong iyon. Noong gabing iyon, umiyak ako at nagpadala ng mensahe kay Marco. Sinabi ko na nahihirapan ako at pinipilit ako ni Ama sa isang kasal na ayaw ko. Hindi ko alam ang gagawin. Matapos ang ilang sandali, sumagot si Marco. Ang kanyang tono ay maingat ngunit matatag. Miss Anya, sa iyo ang buhay mo. Walang pwedeng magdesisyon para sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay nagpahinto sa aking pag-iyak. Gusto kong mamuhay ng malaya. Gusto kong mahalin ang gusto kong mahalin. Gusto kong manirahan sa lugar na pinili ko. Inamin ko ang aking damdamin sa unang pagkakataon. Hindi nag-atubili si Marco. Kung gusto mong pumunta sa Pilipinas, tutulungan kita. Nang mabasa ko iyon, huminto talaga ang aking puso. Posible ba talaga? Makakatakas ba ako sa surveillance ni Ama? Nauna ang takot, ngunit sa parehong oras, nakita ko ang isang real-life exit. Kalmadong ipinaliwanag ni Marco sa akin, ikaw ay nasa tamang edad na at may kalayaan sa paglalakbay. Pwede kang pumasok gamit ang tourist visa at pagkatapos ay pahabain ang iyong pananatili sa pamamagitan ng formal na proseso. Ang plano ay sabihin kay Ama na mag-travel sa Europe at dadaan sa Dubai bago pumasok sa Pilipinas. Sa sumunod na mga araw, halos hindi ako natutulog. Ang takot at pag-asa ay patuloy na nagsasalubong. Ang naging turning point ay nang makita ko ulit ang anak ng Orlov. Nang makita niya ang mukha ko, walang pakialam siyang nagsabi, mas payat kaysa sa inaasahan, baka mahina sa panganganak. Nang marinig ko iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Nakakatiyak akong hindi ito ang buhay na nararapat sa akin. Noong gabing iyon, nagpadala ako ng isang mensahe kay Marco. Nagdesisyon na ako, pupunta ako sa Pilipinas. Binasa ni Marco ang aking mensahe at pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya. Sigurado ka ba talaga? Kapag nagdesisyon ka, mahirap nang bumalik. Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Sigurado. Kung mabubuhay ako ng ganito, masisira ang buhay ko. Hindi na niya sinubukang kumbinsihin ako, kundi kalmado niya akong tinulungan na ayusin ang mga kailangang ihanda. Ticket, accommodation, visa at mga contact para sa anumang bigla ang pangyayari. Sa buong proseso, ni minsan ay hindi niya ako minadali at hindi niya binaliwala ang aking takot. Hunyo 25, 2024.
Dumating ang pinakamahalagang araw sa aking buhay. Sinabi ko kay Ama na dadalo ako sa kasal ng kaibigan ko sa kolehiyo at magtatagal ako ng ilang araw sa Dubai bago bumalik. Dahil madalas akong pumupunta sa Europe, hindi siya naghinala. Sa sasakyang patungong airport, nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na kalye at gusali ay lumipas. Lahat ay parang huling pagkakataon. Pagpasok ko sa departure hall ng airport, nagsimulang manginig ang aking kamay. Pwede ba talaga akong umalis ng ganito? Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Ama, ngunit wala nang balikan? Nang makaupo ako sa upuan ng eroplano at ikabit ang seatbelt, tapos na ang lahat ng pagpipilian. Halos hindi ako nakatulog sa flight papuntang Dubai. Naghalo-halo ang iba't ibang kaisipan sa aking isip. Nang lumipat ako sa connecting flight sa Dubai Airport patungong Naiya Ninoy Aquino International Airport, naramdaman ko ang katotohanan. Pupunta na talaga ako sa Pilipinas. Papasok na ako sa isang bagong buhay. Pagkatapos ng mahigit 12 oras na paglipad, lumapag ang eroplano sa Naiya. Bumukas ang pinto ng eroplano at sa unang pagkakataon, tumapak ako sa lupain ng Pilipinas. Pumasok ang malamig na hangin, ngunit nakapagtataka na hindi ko ito naramdaman. Paglabas ko sa arrival hall, ang unang nakita ko ay si Marco de Guzman. May hawak siyang papel na may nakasulat na pangalan ko. Ang kanyang ekspresyon ay may pagkanerbiyos ngunit masaya. Miss Anya, dumating ka nga. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpabuho sa lahat ng emosyon na matagal kong pinipigilan. Ang surveillance ni Ama, ang pilit na kasal, ang malamig na taglamig ng Russia lahat ay naiwan na. Niyakap ko siya. Sa daan patungo sa lungsod, sakay ng taxi. Ayaw kong makaligtaan ng tanawin sa labas ng bintana. Ang maayos sa daanan, ang mga taong may maliwanag na ekspresyon at ang mainit na mga ilaw na makikita sa lahat ng dako. Ang Pilipinas na sinabi ni Marco ay nagpakita mismo sa aking harapan. Nang makarating kami sa kanyang bahay, huminto ako sa sandaling binuksan ko ang pinto. Ang mansyon sa Russia ay laging puno ng tensiyon at maging ang hangin ay malamig, ngunit iba rito. Kahit na maliit ang espasyo, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagpapahinga. Walang anino ng bodyguard sa labas ng bintana. Walang pulang ilaw ng surveillance camera sa pintuan. Walang mahal ngunit malamig na pinta sa dingding. Simpleng muebles lang, mainit na ilaw at isang kapayapaan na hindi ko pa naranasan. Inabutan ako ni Marco ng isang tasa ng mainit na tsaa. Pagod ka, magpahinga ka muna. Nang kinuha ko ang tasa, ang init sa aking palad ay nagpaiyak sa akin. Sa loob ng maraming taon, wala pang nagtanong sa akin kung pagod ba ako. Noong gabing iyon, humiga ako sa malambot na kama, walang boses ni Ama at walang anino ng bodyguard. Ito ang unang pagkakataon na nakatulog ako nang walang inaalala mula nang ako ay ipinanganak. Kinabukasan, tahimik ang Filipino umaga na nakita ko sa labas ng bintana. Ang mga tao ay natural na dumarating at umaalis sa kalye. Walang nagbabantay sa akin at walang nanghihimasok sa aking schedule. Ang katotohanan ito ay nagpuno ng pasasalamat sa aking dibdib. Naghanda si Marco ng simpleng almusal, mainit na lugaw, at ulam side dish, at pandesal at kaping barako. Local coffee. Hindi ito magarbong, ngunit nakakapagbigay ng kapayapaan ng loob. Pagkatapos ng almusal, nag-alok siya na maglakad sa paligid ng barangay neighborhood. Kinabahan ako nang marinig kong mag-isa akong lalabas, ngunit sabi niya, "Huwag kang mag-alala. Ligtas dito." Maingat akong lumabas. Walang bodyguard at walang sasakyang sumusunod. Iyon ang unang pagkakataon na tumayo ako sa kalye ng mag-isa. Nakatuon ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay at walang tingin na nakatitig sa akin. Ang pagiging ordinaryo na iyon ay parang hindi kapanipaniwalang kalayaan para sa akin. Sa sumunod na mga araw, unti-unti akong natuto sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas. Mag-isang pumasok sa convenience store para bumili, magbayad at magtanong ng direksyon. Walang nagtatanong ng aking pagkatao at walang yumuyukod nang marinig ang aking apelyido. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan na iyon. Pagkatapos ng halos 1 linggo, halatang naging matigas ang ekspresyon ni Marco. "Miss Anya, may kontak po mula sa Russia." Sa sandaling iyon, bumagsak ang aking puso. Si Ama. Ang dating ahente ng KGB ay matagal nang sinusundan ng aking bakas. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ang isang maikling balita sa news. Balita tungkol sa pagbisita sa Pilipinas ng Russian energy tycoon, si Viktor Volkov. Nang makita ko ang balitang iyon, naramdaman kong halos hindi ako makahinga.
Noong gabing iyon, direktang tumawag si ama. Anya, magpunta ka sa hotel bukas bago mag-alas, 10 ng umaga. Kung hindi ka pupunta, sisirain ko ang lahat ng mayroon ng Filipino na lalaking iyon. Biglang pinatay ang telepono. Muntik nang madulas ang telepono mula sa aking kamay. Magkasabay na umakyat ang takot at galit. Dito, tahimik na nagsalita si Marco. Miss Anya, may mungkahi po ako? Hindi siya nagplano na labanan ang kapangyarihan ni ama, kundi sinabi niya na ipakita kay ama ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ipakita sa kanya kung anong uri ng bansa ang Pilipinas at kung paano namumuhay ang mga tao. Kinabukasan pumunta ako upang makita si ama. Ang lokasyon ay hindi sa isang hotel conference room, kundi sa isang makasaysayang plaza malapit sa Maynila Bay. Sa una, si ama ay nagpakita ng ekspresyon ng hindi makapaniwala. Anong kalokohan ito? Ngunit hindi ako umatras. Ama, huwag kayong maghusga hanggat hindi niyo nakikita ang bansang ito. Pilit na nagpalit ng damit si ama. Ang ama na laging nakasuot ng perpektong suit ay tila banyaga sa suot niyang ordinaryong damit. Noong gabing iyon, magkasama kaming pumunta sa isang parke malapit sa baybayin. Kahit gabi na, maraming tao sa paligid. Mga babaeng naglalakad ng mag-isa, mga magulang na kasama ang kanilang mga anak, mga magkasintahan na nakaupo at nag-uusap. Sa sandaling iyon, may isang bata ang natumba habang naglalaro ng taguan. Agad na tumakbo ang mga tao sa paligid upang tumulong. May nagbigay ng tubig, may tumawag sa telepono, at may tahimik na umupo sa tabi upang samahan siya. Matagal na nakatitig si ama sa eksenang iyon ng tahimik. Dahil sa Russia, hindi niya may isip ang ganoong eksena. Madaling araw na noong gabing iyon, tumawag ulit si ama. Iba na ang kanyang boses sa pagkakataong ito. Anya, tama ka. Nang marinig ko iyon, hindi ko mapigilan ang aking luha. Sa unang pagkakataon, kinilala ni ama ang aking pagpili. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon si ama na mag-invest sa Pilipinas at sinabing hindi na siya makikialam sa aking buhay. Ang buhay mo ay iyo. Ikaw ang mamumuhay nito. Ang pangungusap na iyon ang pinakamalaking pahintulot sa aking buhay. Lumipas ang panahon. Nanirahan ako sa Pilipinas. Isang buhay kung saan malaya akong maglakad, malayang tumawa, at malayang mahalin ang taong mahal ko. Ngayon, sa tuwing gigising ako sa umaga, ang una kong ginagawa ay buksan ang bintana at langhapin ang malayang hangin ng Maynila. Sa tuwing iisipin ko, ang kaligayahan ay hindi malayo. Ang buhay kung saan makahinga ka nang walang kinakatakutan, iyon ang tunay na kaligayahan. Kung naantig ka ng kwentong ito ngayon, samahan mo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe, like at pag-iwan ng mainit na komento. Salamat sa panonood.